Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang world leaders kay US President-elect Donald Trump. Sa kaniyang pahayag, naniniwala si PBBM na ang malakas na liderato ng bagong presidente ay magre-resulta ng magandang hinaharap para sa lahat. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Josa Cruzat. Kasunod ang pagkapanalo ni Donald Trump sa 2024 US presidential elections laban kay incumbent Vice President Kamala Harris, sunod-sunod din ang pagbati na ipinaabot ng world leaders sa kanya. Bago pa man opisyal na maanunsyo ang tagumpay ni Trump, una nang bumati sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Sa mensahe ni Marcos, umaasa siya na makatrabaho si Trump sa maraming mga issue na parehong pakikinabangan ng Pilipinas at Estados Unidos. Dagdag pa ni PBBM na kilala niyang personal si President Trump, kaya alam niyang ang malakas na liderato nito ay magre-resulta ng magandang hinaharap para sa lahat. Sa mensahe naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang X account, sinabi nito na hangad niya ang malakas na United States sa ilalim ng pamumuno ni Trump para sa pagpapatuloy ng bipartisan support mula sa US para sa Ukraine. Tinawag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na makasaysayan ang pagbabalik White House ni Trump. Sa pagbati ni Netanyahu sa kanyang X account, magbibigay anya ng bagong simula ang pagbabalik ni Trump para sa Amerika, gayon din ay makapagpapalakas sa alyansa ng Israel at Estados Unidos. Nagpaabot din ng mensahe si Palestinian President Mahmoud Abbas para kay Trump sa kanyang X account at sinabing tiwala siya na susuportahan ng Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Trump ang mga lehitimong adhikain ng mga Palestinian. Handa naman na makipagtulungang muli si French President Emmanuel Macron kay Trump para isulong ang kapayapaan at kaunlaran ng dalawang bansa. Umaasa rin si Thai Minister Paetongtarn Shinawatra na maisusulong ang mas pinatatag na Thailand-US alliance sa pagkakapanalong muli ni Trump sa US presidential race para anya sa kaunlaran naman sa Indo-Pacific region. Sa congratulatory message naman ni NATO Secretary General Mark Rutte ay sinabi nitong naniniwala siya na ang pamumuno ni Trump ay magiging susi muli para mapanatiling matatag ang alyansa ng Amerika sa North Atlantic Alliance. Samantala, kasama rin sa iba pang mga world leader na nagpaabot ng pagbati kay Trump si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Balik White House si dating US President Donald Trump matapos mapanalo ang eleksyon ngayong taon. Nakakuha si Trump ng 277 electoral votes at nakatanggap ng 70,950,354 na kabuuang boto laban sa 66,044,715 na botong natanggap ni Harris. Para sa MBC TV Network News, ito si Josa Cruzat. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinatitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management o DBM na may nakalaan na pondo na magagamit ang gobyerno para sa disaster response sa pagharap ng bagyong Marce. Ang mga detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Pinasisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may nakalaan pang pondo na magagamit ang gobyerno sa pananalasa ng bagyong Marce sa mga lugar na kasalukuyan pa ring bumabangon mula sa mga pinsala ng mga nagdaang bagyo.
sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng Bagyong Christine sa Camarines Sur. Inatasan ng Pangulo ang Department of Budget and Management o DBM na tiyaking may available pang pondo na mahuhugot para sa disaster response, lalo na sa pagharap sa panibagong bagyo. Sa kanyang pahayag sa social media, isinailalim na ni PBBM ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa high alert bilang tugon at paghahanda sa Bagyong Marce. Binigyang diin din ito ang pagkasa ng maayos na sistema ng komunikasyon upang mabilis na makapaghatid ng abiso at impormasyon sa mga mamamayan. Naglabas din ng direktiba ang Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Transportation o DOTR na paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor para sa mga post-disaster emergency response. Partikular na ang mga pribadong kumpanya na kalahok sa Build Better More infrastructure program ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magpapatuloy naman ang pagsasagawa ng catch-up immunization ng Department of Health para sa mga bata sa Metro Manila. Ito ay upang maabot ang target ng kagawaran na mabakunahang mag-aaral kontra sa sakit. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Magsasagawa ng catch-up immunization program ang Department of Health, Metro Manila Center for Health Development o DOH-MMCHD para sa mga bata hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre. Ito ay para maabot ng ahensya ang target na bilang ng mapapabakunahang mga estudyante para sa kanilang school-based nationwide vaccination program. Ayon kay NCR National Immunization Program Coordinator Arnold Louie Alina, target nilang mabakunahan ng mahigit 160,000 grade 1 students at higit sa 180,000 grade 7 students sa 800 paaralan sa Maynila ng immunization para sa measles rubella at tetanus diphtheria. Sa kasalukuyan, base sa ulat noong October 25, nasa 23,263 na grade 1 students pa lamang ang napapabakunahan ng MR vaccine at 23,276 para sa TB vaccine. Nasa 10,402 naman ang bilang na nabakunahan ng MR vaccine at 10,372 para sa TB vaccine sa mga grade 7 students. Kaya naman isasagawa ng ahensya ang catch-up immunization simula November 18 hanggang December 16 at magbabahay-bahay ang kanilang health workers para mapataas ang bilang ng mababakunahang estudyante. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang konstruksyon ng 24 na milyong halaga ng road at flood control projects sa Oriental Mindoro. Ang resulta ng mga naturang proyekto, tutukan sa report ni Millie Borja. Kumpleto na ang konstruksyon ng Department of Public Works and Highways para sa flood mitigation structure at concrete paved road sa 2 lugar sa Oriental Mindoro. Ang mga proyektong nagkakahalaga ng 24 million pesos ay matatagpuan sa mga bayan ng Nauhan at Calapan City na layong palakasin ang community resilience at transportation access para sa ekonomiya ng kanilang lugar. Umabot sa 19.79 million pesos ang pondong inilaan para sa flood control structure na itinayo sa mag-asawang Tubig River sa Barangay Pinagsabangan 2nd sa Nauhan. Nakadisenyo ito para maiwasan ang flood-related hazards na nakakaapekto sa mga residente, agricultural lands at infrastructure facilities sa lugar. Samantala, nagkakahalaga naman ng 4.89 million pesos ang 271.29 lineal meter access road na ginawa sa Sitio Ibaba, Barangay Kanubing 2nd sa Calapan City. Ang naturang proyekto ay nagsisilbing transportation link sa 2 kalapit na lugar na siyang makatutulong sa business activities at mas mabilis na access sa essential services. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbigay ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng higit sa 24 na milyong halaga ng insurance para sa mga magsasaka sa mga paninim nilang nasira dulot ng nagdaang bagyong Christine. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Umabot sa mahigit 24.4 million pesos ang halagang ibinayad ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC
Ito ay bilang bayad pinsala sa mga pananim ng nasa higit 2,000 magsasaka sa Bicol na napinsala dulot ng bagyong Christine. Personal na ipinamahagi ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naturang halaga kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bicol Region. Kabilang sa mga magsasakang nabigyan ng bayad pinsala ay mula sa Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at Sorsogon. Bukod pa rito, nagbigay din ng DA ng iba pang tulong sa mga magsasaka, kabilang na ang mga butong pananim at fertilizers. Ayon sa PCIC, parte ng commitment ng pamahalaan ang distribusyon ng insurance sa pagsuporta sa mga magsasaka at mabigyan proteksyon at agapay ang mga ito sa oras ng kalamidad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumaba sa 1.89 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Setyembre 2024. Ayon yan sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Bumaba sa 1.89 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong nakalipas na Setyembre, batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa ulat ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba ang unemployment rate ng Pilipinas sa 3.7 nitong Setyembre mula sa 4% o katumbas ng 2.07 milyong Pilipino noong Agosto. Bahagya namang umangat sa 96.3% ang employment rate ng bansa, 0.3% na mas mataas kumpara nitong Agosto at halos 1% na mas mataas mula sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Katumbas ito ng kabuuang 49.87 milyong Pilipino na may trabaho noong September 2024. Samantala, tumaas din ang underemployment rate ng bansa sa 11.9% mula sa 11.2% noong August 2024. Bunsod ng kagustuhan ng halos 6 na milyong empleyado ng panibagong trabaho at karagdagang working hours. Lumabas din sa preliminary data na nangunguna pa rin ang service sector sa employment shares ng mga Pilipino na sinundan ng agriculture at industry sectors. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magbubukas na para sa mga commuter ang bagong Cavite Extension Phase 1 ng Light Rail Manila Transit o LRT Line 1 simula ngayong buwan. Dahil dito magkakaroon na ng 5 karagdagang LRT stations ang nasabing LRT route. Ang iba pang detalye sa report na ito. Magbubukas na sa publiko ang pinakabagong LRT Cavite Extension Phase 1 ng Lightweight Railway Transit Line 1. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, dahil dito magkakaroon na ng 5 karagdagang istasyon ang nasabing LRT route bilang bahagi ng kanilang partial opening ng Cavite Extension Phase Project. Mula sa Baclaran, madadagdagan na ng bagong istasyon tulad ng Redemptory Station, Asia World Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX Station, Manila International Airport Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station. Samantala, ayon naman kay Light Rail Manila Corporation President Enrico Benipayo, mula sa karagdagang 6 na kilometro ng LRT Line 1 ay wala pang 1 oras ang itatagal ng biyahe mula sa magkabilang dulo ng LRT. Dagdag pa ng kalihim, makatutulong aniya ang proyektong ito sa mga Pilipino, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute, papasok at pauwi ng kanilang mga trabaho o di kaya pagpasok sa paaralan. Makakabawas rin daw ito sa isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas, ang traffic at mahal na pamasahe na tiyak na mas makakatipid ang mga commuter. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng dating Filipino Boxing World Champion na si Michael Dasmariñas ang WBF International title sa nagdaang laban nito sa Cayman Islands. Natumba ng Pinoy Champ ang kaniyang kalaban sa unang round pa lang ng kanilang bakbakan. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Unti-unti nang minamarkahan ng dating Filipino Boxing World Champion na si Michael Dasmariñas ang kanyang pagbabalik sa world title contention.
Matapos nitong masungkit ang World Boxing Federation International Featherweight title, tinalo ng Pinoy boxer ang kalaban nitong si Edward Esquivel sa kanilang naging laban sa Lions Center sa Georgetown sa Cayman Islands. Isang round lang ang kinailangan ng dating International Boxing Organization Bantamweight champ para patumbahin si Esquivel at makuha ang secondary title sa 126-pound division. Tinamaan ng right hook ang kalaban nito na sinundan ng 1 hanggang 2 combo ng left uppercut. Bagamat tumayo pa sa Esquivel sa 8 counts, hindi na nito nakayanan ng left hook ni Dasmariñas at tuluyan na itong tumumba. Ito na ang ika-36 na panalo ni Dasmariñas sa kanyang career kung saan 25 rito ay knockout, habang 3 pa lang ang kanyang talo at 2 draws. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Tubong Bulacan na si Samantha Acosta, kinoronahang Miss Cosmo World Philippines 2024. At panganay nila Vic Soto at Pauline Luna na si Tali, nagdiwang naman ng kanyang 7th birthday. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Kinoronahan bilang Miss Cosmo World Philippines 2024 ang Bulaqueña beauty na si Samantha Victoria Acosta. Nasungkit din ng Entrepreneurial Management graduate ang Best in Swimsuit at Miss Popularity Award. Bukod sa pagiging beauty queen, isa rin itong financial advisor. Dahil dito, si Samantha ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Cosmo World pageant na gaganapin sa Malaysia. Samantala, sa iba pang balita, nagdiwang ng kanyang 7th birthday ang panganay na anak ni Vic Soto at Pauline Luna. Si Tali, pretty in pink sa kanyang birthday shoot. Sweet message naman ng TV host para sa kanyang anak na inilarawan nitong her little firecracker, "My world became complete when God blessed us with you." Noon ngang Halloween, cute na cute rin ito sa kanilang bluey and bingo costume ng kanyang little sister na si Tia. Pero bukod sa birthday ni Tali, ipinagdiriwang din ngayong November ni na Bossing at Pauline ang kanilang 13 years ng pagmamahalan. Para sa DZRH TV, ito pa ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.